Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ayaw palampasin ang pagkakataon na humanga sa eksperto, inabot ni Su Shitian ang kanyang manggas upang maghanap ng isang bagay, at pagkatapos ay taimtim na sinabi, Senior Ye, ako si Su Shitian, at ngayon ang unang pagkakataon na pumunta ako upang magbigay galang, kaya naghanda ako ng isang maliit na regalo. Pagkatapos ay magalang niyang inialay ang kanyang regalo gamit ang dalawang kamay. Si Ye Changqing ay mahiyaing kinamot ang kanyang ulo at sinabi, Haha, Su, matandang tao, maalalahanin na naman. Tinanggap niya ang regalo gamit ang dalawang kamay, ang kanyang boses ay masaya, kung gayon, ako si Ye ay magagalit na tanggapin ito. Si Ye Changqing ay sabik na binuksan ang kahon at nakita ang makikinang na ink stick sa loob, hindi niya napigil ang bumulalas ng may pananabik. Ito ay isang top quality na ink stick. Si Su Shitian ay masaya na parabang nanalo sa loterya at sumagot, basta't gusto ito ng nakatatanda, sapat na yun. Si Ye Changqing ay hindi tumigil sa pagngiti at nagpakita ng kanyang pag-unawa, nagmungkahi, gaya ng kasabihan, walang trabaho, walang gantimpala, dahil nakatanggap ako ng regalo mula kay Su matandang tao ngayong araw, ibabalik ko ang pabor sa isang pagpipinta. Matapos ang kanyang mga salita, lumingon siya kay Su Shitian at masayang sinabi, sabihin mo lang kung gusto mo ng calligraphy o pagpipinta. Si Su Shitian ay pansamantalang natulala ng ilang segundo, pagkatapos ay masaya niyang tanong sa nanginginig na boses, totoo ba? Totoo ba? Pagkatapos ay nabawi ni Su Shitian ang kanyang seryosong ugali, nagpanggap na nag-clear ng kanyang lalamunan, at sumagot, kung gayon, gusto ko ng isang calligraphy na may kaugnayan sa espada. Sinabi niya yun dahil may mga alalahanin siya sa kanyang puso. Si Ching Shui ay ginabayan din ni Senior Ye upang makalusot sa Yuan Ying. Kung ang nakatatanda ay sumulat ng isang talisman na naglalaman ng sword energy, tiyak na makakatulong ito kay Chang Feng na makalusot. Ikinaway ni Ye Changqing ang kanyang kamay at tumawa, sinasabing, maliit na bagay, kukunin ko agad yan, na nagpapaliwanag sa mga mata ni Su Shitian. Matapos ang kasunduan, si Ye Changqing ay dahan-daang naglakad patungo sa kalapit na kahoy na mesa. Tumingala siya sa walang laman na mesa at biglang bumulalas, ay naku! Nagbago ang ekspresyon ni Ye Changqing habang naalala niya, hindi tama, kagabi, tila naubos ko na ang lahat ng rice paper. Nakaramdam siya ng hiya sa kanyang pagkakamali at awkward na kinamot ang kanyang ulo. Nagpapaliwanag, naubusan ako ng rice paper sa bahay, umupo muna kayo at bibili lang ako at babalik. Biglang, itinaas ni Yan Bingxian ang kanyang kamay ng masaya at sinabi, Ginoong Ye, huwag kang mag-alala, inihanda ko na ang lahat para sa iyo. Binuksan niya ang kanyang kaliwang kamay, nagpapakita ng isang nakakasilaw na agos ng liwanag. Di nagtagal, isang hindi kapani-pani walang tumpok ng papel ang lumitaw sa maliit na kamay na yon. Sa ilalim ng kanyang mahika, marahang inilagay ni Yan Bingxian ang tumpok ng papel sa kahoy na mesa. Pagkatapos, lumingon siya kay Ye Changqing at ngumiti ng maliwanag, nagpapaliwanag, karaniwan kang nag-e-enjoy sa paggawa ng mga liham at pagpipinta, at lahat ng mga ito ay mula sa imperial na kabisera, maaari itong gamitin ng mahabang panahon. Biglang lumapit si Ye Changqing at hinawakan ang kamay ni Yan Bingxian, tumingin siya sa kanya nang may ekspresyon ng malalim na paghanga na hinaluan ng pasasalamat at masayang nagkomento, binibining Yan, naiintindihan mo talaga ako. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yan Bingxian na mapatulala sa pagkabigla. Sa katotohanan, si Ye Changqing ay walang partikular na nararamdaman para kay Yan Bingxian, siya ay simpleng naintriga dahil ang dalagang ito ay tumulong sa kanya na malutas ang ilan sa kanyang mga pinansyal na problema. Ang pinakamahal na bahagi ay palaging ang rice paper, ang pagbili nito sa maliit na bayan ay nagkakahalaga ng malaking halaga, kaya ang paraang ito ay nakakatipid ng malaki. Natanggap ang nagpapasalamat na ekspresyon ni Ye Changqing, si Yan Bingxian ay hindi nag-atubiling tanggalin ang singsing na kanyang suot, iniabot niya ang singsing kay Ye Changqing at mahiyain na sinabi, marami pa ako sa bahay, gusto kong ibigay lahat sa iyo. Nakita ang masayang ekspresyon ni Ye Changqing, si Chang Zuan na may walang ekspresyong mukha at may bahid ng paninibugho ay naisip, ang ikasyam na prinsesa ay naglabas ng ordinaryong rice paper lamang. Ngunit ang nakatatanda ay labis na nasa sabik. Samantala, si Su Shitian na may komplikadong ekspresyon ay nakaramdam ng kaunting hiya habang naisip niya, mukhang ako ay masyadong bulgar,
ang mga antik ay walang kahulugan sa isang tulad ni Senior Ye. Sa panig na ito, si Yan Tianshan na may seryosong mukha ay tahimik na nagtasa. Ito ang antas ng mga pambihirang figura. Hindi kayang abutin ng mga nakababatang tulad natin. Dala ang rice paper, inilatag ni Ye Changqing ang isang piraso ng patag sa mesa at marahang pinulot ang antique brush na ibinigay ni Chang Zuan. Masaya niyang tiningnan ang lahat ng handa at buong kumpiyansang sinabi, kung gayon, magsisimula na ako ngayon. Si Su Shitian ay lumunok ng malakas, ang kanyang mukha ay tensyonado habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Ye Changqing, balis ang nagtataka. Alam kaya kung anong uri ng pagkakataon ang ipagkakaloob sa akin ng nakatatanda. Ibinaba ni Ye Changqing ang brush sa papel at iginuhit ang unang balangkas. Si Ye Changqing ay naglalabas ng isang maringal na aura, ang mga mapalad na titik ay nagsimulang magningning, sumasayaw na parang mga paboril sa harapan ng mga tao. Tang Wato Sanan Ku, ang unang linya ng tula ay agad na nagbunyag, na agad na nagpapakita ng imahe ng isang dalisay na gintong lotes na namumukadkad na may bango sa likuran ni Ye Changqing. Isang espada, hamog at lamig, sa kabila ng 14 na estado, ang ikalawang linya ay tumutugma sa imahe ng maringal na mga bundok, sa ilalim ng isang natatanging maliwanag at maluwalhating kalangitan, kasama ang mga makalangit na crane na pumapagaspas ng kanilang mga pakpak, lumilipad. Di nagtagal, isang nagniningning na sinag ng liwanag ang lumitaw na naglalaman ng hindi mabilang na malalakas na sword shi na umaagos na parang isang rumaragasang ilog, pumapalibot kay Ye Changqing ay mga agos ng swerte na umiikot, nagsasama-sama sa isa, nagpapalakas sa kanyang buong pagkatao, naglalabas ng walang hanggan at makikinang na sword shi. Nanaikit ang mga pupil ni Su Shitian, mariing nakatingin sa pambihirang pangyayari sa likuran ni Ye Changqing, namamangha sa loob, ito ang kakanyahan ng espada, ang lakas ng espada, sword shi, sword intention, nakikita ko ang napakaraming tunay na kakanyahan ng sword daw, binabago ang pagkabulok sa himala. Ang kamay ni Ye Changqing na may hawak ng brush ay patuloy na sumasayaw sa canvas, binabago ang mga agos ng swerte sa isang hexagram kung saan ang isang magulong espada ay patuloy na sumisirit. Nakaramdam ng kakaiba si Su Shitian, ang kanyang mukha ay namutla sa takot habang naisip niya sa kanyang sarili na hindi ito maganda. Ang kakaibang sword shi ay walang senyales ng paghinto, lumalakas ng lumalakas habang ito ay sumusugod ng diretso kay Su Shitian, tumatagos sa lupa na parang dayami. Nakita ang hindi mabilang na mailap na mga espada na kumikinang ng maliwanag, nakatutok ng diretso sa kanya. Si Su Shitian, sa sobrang takot, ay itinaas ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mukha. Biglang, ang mga mailap na espada ay tumigil, lumulutang sa itaas ni Su Shitian, naglalabas ng isang misteryoso ngunit mapang-ipang enerhiya. Si Su Shitian ay natagpuan ang kanyang sarili na nalulula sa lakas ng espada, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo na parang ulan, ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumikibot habang malungkot niyang naisip sa kanyang sarili na sa kabila ng paglinang sa napakaraming taon, siya ay parang isang bata pa rin sa presensya ni Senior Ye. Habang lalo niyang pinagnilayan ang kanyang sarili, lalo niyang naramdaman ang kanyang kakulangan, ang kanyang puso ng Dao ay labis na nabalisa, na naging sanhi ng kanyang ulo na sumakit ng husto habang siya ay nanginginig at tahimik na humihingal sa sakit. Si Chang Zuan ay nakatayo sa gilid, nagmamasid, biglang lumingon upang mahanap ang aura sa paligid ni Su Shitian na nagiging magulo, ang kanyang mukha ay dumilim sa pag-aalala, ang matandang Su na ito ay maaaring hindi makayanan ang pressure ng dakilang Dao mula kay Senior Ye, malapit na siyang sumobra. Si Chang Zuan ay mabilis na nagpakawala ng kanyang aura at sa isang iglap ay nasa likuran ni Su Shitian, tahimik niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likuran ng banal na Panginoon ng Ziqing, ipinapadala ang kanyang espiritual na enerhiya sa katawan ni Su Shitian. Ipinikit ni Chang Zuan ang kanyang mga mata sa pagmumuni-muni, bumubulong, pakalmeyan ng puso na parang tubig. Ang malinaw na tubig ay ang puso na walang hangin upang pukawin, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya, direktang inililipat ang kakanyahan ng Qingqiao at Ju sa banal na kamalayan ni Su Shitian upang linisin ang pusong demonyo na nasa kaguluhan. Matapos ang ilang sandali, ang banal na kaluluwa ni Su Shitian, na nakulong sa kamalayan, ay biglang narinig ang boses ni Chang Zuan na parang kulog, matandang Su, mabilis na magising. Sa tunog, ang banal na kaluluwa ay bahagyang nagkunot-noo sa pagkalito, sa isang sandali, ang puso ng Dao ay tila nagising,
At pagkatapos ay isang malakas na ingay ang biglang sumabog sa isipan ni Su Shitian, para bang hudyat na ang kanyang panloob na mga demonyo ay napawi na. Si Su Shitian, ngayon sa labas, ay nabawi ang kanyang komposura, pinagpapawisan at humihingal ng malakas, matapos ang ilang malalim na paghinga, siya ay tumatag at lumingon kay Chang Zuan, na nakatuon pa rin kay Ye Changqing na parang walang nangyari. Si Su Shitian ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang telepathic na mensahe, "Salamat, kapatid, ha? Muntik na akong kumilos nang hindi angkop sa harap ni Senior Ye." Si Chang Zuan ay walang pakialam na sumagot, "Walang yun." Sa lugar ni Ye Changqing, kakatapos lamang niyang gawin ang huling hagod ng karakter na Jiao sa dalawang linya ng tula, na may kasiyahang ekspresyon, itinaas niya ang kanyang brush at ipinahayag, "Tapos na." Marahang ibinalik ni Ye Changqing ang brush sa mesa at pagkatapos ay kumembot sa mga bisita, masayang inanyayahan sila, "Lahat, tingnan ninyo ang calligraphy na ito." Ang tatlong matandang lalaki ay nagtipon, some andal upang suriin ang calligraphy, ang dalawang linya ng tula, ang bulwagan ay puno ng mga bulaklak, nakalalasing sa 3,000 bisita, isang espada ang may dalang hamog na sumasaklaw sa 14 na lalawigan, na isinulat ng may eleganteng brushwork na maayos na nakalagay sa papel, ang swerte ay nagniningning ng maliwanag. Si Chang Zuan, na nakapikit ang kanyang mga mata, ay pinagkakasundo ang kanyang katawan at isipan sa paligid, hinihimas ang kanyang balbas ng maganda sa papuri. Ang mga karakter na ito ay hindi lamang nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng ganap na talento at kabutihan, ngunit nagtatago rin ng isang malawak na banal na kahulugan sa loob. Si Su Shitian ay tumingin sa 14 na sinaunang karakter na naglalaman ng malalim na tunay na kahulugan ng Sword Dao at sumang-ayon, tunay nga, ang nakakagulat ay ang bawat karakter ay nagtataglay ng iba't ibang kahulugan ng Sword Dao. Si Su Shitian ay naramdaman na parang ang mga kumpol ng mga karakter ay kumikislap na magkahiwalay sa harapan niya, napapaligiran ng hindi mabilang na pinagmumulan ng swerte, at humangangang nagpatuloy. Ngunit kapag ang mga salitang ito ay pinag-ugnay, sila ay bubuo ng isang tunay na naiibang kahulugan. Si Yan Bingxian ay nakinig sa pagsusuri ni Su Shitian na parang isang pato na nakikinig sa kulog, lubos na naguguluhan, at nagtanong pabalik, "Su, matandang tao, ano ang ibig mong sabihin niyan?" Lumingon si Su Shitian upang magpaliwanag ng marahan, mukhang ang mga bundok ay nagkakatipon, na bumubuo ng isang nag-iisang matayog na taluktok. Habang nagsasalita, naramdaman ni Su Shitian na parang siya ay biglang lumilitaw sa isang malawak na manyebe na rehiyon ng bundok, sa harapan niya ay mga magkakasunod na matataas na hanay ng bundok na umaabot, na lumilikha ng isang eksenang parang panaginip. Pagkatapos, sa paglalim pa, ang ilang mga bundok ay nagkakaugnay upang bumuo ng isang hindi inaasahang kahanga-hangang tanawin. Si Yan Bingxian ay nakinig, ang kanyang mga pisngi ay namumula sa tuwa. Ang kanyang bilog na mga mata ay kumikinang habang siya ay bumulalas, kaya, ganoon pala yun. Ipinaliwanag ito ni Su Shitian kay Yan Bingxian ng halos, pagkatapos ay mariin siyang tumingin sa calligraphy, nag-iisip sa kanyang sarili, ngunit ang kabalintunaan sa couplet na ito ni Senior Ye ay hindi lamang ganoon. Sa tabi niya, si Yan Tianshan ay nag-isip din ng may pag-aalala, ang ating maiintindihan ay isang mababaw na bahagi lamang. Si Su Shitian ay lumingon kay Ye Changqing para sa kumpirmasyon muli, "Senior Ye, ang calligraphy na ito ba ay talagang para sa akin?" Si Ye Changqing ay sumagot ng masaya, "Siyempre." Tahimik siyang tumawa sa kasiyahan habang inilalagay ang dalawang bagay sa timangan para sa paghahambing, isang piraso ng calligraphy kapalit ng isang top quality na inkstick, malaki ang aking pakinabang. Nakita si Ye Changqing na buong pusong nag-aalok sa kanya ng napakagandang pagkakataon ng walang pag-aalinlangan. Si Su Shitian ay pansamantalang naantig sa katahimikan, pagkatapos ay may luha sa kanyang mga mata, magkadikit ang kanyang mga kamay at sinabi, "Salamat, Ginoong Ye, sa mahalagang regalong ito." Pagkatapos ay biglang lumuhad si Su Shitian, magkadikit ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Pakiusap tanggapin ninyo ang aking paggalang." Ang kanyang hindi inaasahang kilos ay nagulat kay Ye Changqing, na bumulalas, mabilis siyang humakbang pasulong, hinawakan ang kanyang kamay upang pigilan siya, at matatag na sinabi, "Huwag, huwag, ito ay isang piraso lamang ng calligraphy, hindi na kailangan mong gawin yan, tumayo ka na." Ang mukha ni Su Shitian ay puno ng emosyon habang taimtim niyang tinawag, "Senior."
Si Yan Tianshan na nagmamasid mula sa gilid ay marahang hinimas ang kanyang balbas at pribadong nagkomento, ang pagpigil sa kanya ng ganito ay eksaktong upang bigyan ng mukha si kapatid na Su. Sa katotohanan, alam niyang lubos na ang kanyang pagkakakilanlan bilang Panginoon ng banal na lupain ng Taishan ay nangangahulugang hindi niya ilalabas ang kanyang kamay sa labas. Matapos pigilan ng kilos ni Su Shitian, si Ye Changqing ay pagod na ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang noo sa loob. Ito ay tunay na masyadong nakakapagod, ngunit kaagad pagkatapos, ang ekspresyon ni Ye Changqing ay naging masaya at sabik habang sinabi niya, "Tama yan, ngayon, hindi tayo madalas magkita, oras na para kumain, inaanyayahan ko ang lahat na kumain ng Black Tiger Hot Pot, ano sa tingin ninyo?" Si Yan Bingxian ay ngumiti ng maliwanag na parang bulaklak at bumulalas, "Hot Pot," ang tatlong matandang lalaki ay natulala na parang mga estatwa, bumubulalas sa pagkabigla, "Black Tiger Hot Pot." Makalipas ang ilang sandali, ang isang mesa sa gitna ng bakuran ay puno ng magagandang ayos at tambak na mga plato ng pagkain, sa gitna ay isang umuusok na mainit na palayok na puno ng hipon, karne, kabute, at gulay. Si Ye Changqing ay ginampanan ng papel ng puno ng pamilya, pumunot ng isang piraso ng karne gamit ang kanyang mga chopstick at masayang inanyayahan, "Pakiusap, huwag kayong mahiya. Isawsaw ninyo ang anumang gusto ninyo." Matapos ang mapagpatuloy na paanyayang yon, ang iba pang mga kamay na may chopstick ay nagsimula ring sumawsaw, nang makita ang pagtaas ng espiritual na enerhiya na rumaragasang tumataas mula sa karne ng itim na tigre, ang dalawang banal na Panginoon at si Yan Tianshan ay likas na binawi ang kanilang mga kamay. Si Yan Tianshan ay naghatid sa pamamagitan ng sound transmission kay Su Shitian, "Narinig ko na ilang araw na ang nakalipas, ang Black Tiger Demon Supreme na si Mingju Dang mula sa Nanling ay pumasok sa Zhongxiao, na nagtulak sa dalawang dakilang banal na Panginoon ng Inyang at duwaw na personal na makialam." Sa nanginginig na mga kamay, pumunot siya ng isang piraso ng karne ng tigre at nagpatuloy sa pagmumuni-muni. Bilang resulta, bigla siyang naglaho sa loob ng teritoryo ng Taishan Holy Land, hindi man lang nag-iwan ng bangkay, maaari kayang. Si Su Shitian ay pumikit at bahagyang tumango habang sabay na nagbabalik ng mensahe, "Gaya ng iniisip mo, ang taong yon ay pinatay ni Senior Ye nang siya ay dumaan sa bayan ng Xiaoy." Si Yan Tianshan ay bahagyang nagkunot-noo sa pag-aalinlangan ng marinig ito. Si Chang Zuan ay lumingon din upang idagdag, "Ang bangkay ay malamang na ang ulam na iyon sa harapan natin." Habang nagsasalita, mariin siyang tumingin sa plato ng karne na naglalabas ng demon energy sa mesa. Si Yan Tianshan ay naglabas ng mabigat na buntong hininga at nanginginig, bumulalas, para lamang kumain ng isang mainit na palayok, basta na lamang nilang pinatay ang Black Tiger Demon Supreme. Nang makita si Ye Changqing na masayang lumalamon sa karne ng tigre, si Yan Tianshan ay pinagpawisan ng malamig at naisip, sa paningin ni Senior Ye, ang Demon Supreme sa antas na ito ay walang pinagkaiba sa mga mababangis na Demon Beast na hindi pa kumukuha ng anyong tao. Napansin niya ang ikasyam na prinsesa na sinisipit ang karne ng tigre gamit ang kanyang mga chopstick. Si Yan Tianshan ay lihim na nagpadala ng paalala, "Bingxian, ang karne ng itim na tigre ay naglalaman ng marahas na kakanyahan. Sa iyong kasalukuyang paglinang, hindi mo ito matuno, mas mabuting huwag mo itong kainin." Si Yan Bingxian ay tumingin sa masarap na karne at lumunok, nahihirapang pigilan ang kanyang pagnanasa habang sumagot, "Alam ko." Si Ye Changqing ay may husay na pumulot ng isang piraso ng karne ng tigre gamit ang kanyang mga chopstick, pagkatapos ay lumingon siya kay Yan Bingxian, ngumiti ng maliwanag at inanyayahan, "Binibining Yan, subukan mo ito, masyadong mabango ang karne na ito." Si Yan Bingxian ay pansamantalang nagulat, ngunit mabilis na umiling, ikinaway niya ang kanyang mga kamay ng may pagkabalisa at sinabi, "Salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Yi, ngunit hindi ako makakain ng karne sa mga araw na ito." Ang magalang na pagtanggi ni Yan Bingxian ay nagpanghina kay Ye Changqing, ibinaba niya ang kanyang mga mata, nagmumukhang naguguluhan, at nagtanong, "Hindi makakain ng karne?" Tumingin siya sa kanya nang may pag-aalinlangan, tahimik na naguhula, "Maaari kayang para pamayat, hindi ko inaasahan na kahit isang dalaga mula sa mundo ng mga nagpapalinang na immortal ay kailangang mag-diet." Ngunit napakabilis, si Ye Changqing ay lumingon sa tatlong matandang lalaki, ngumingiti na parang bulaklak, inanyayahan, "Kung gayon, lahat, kumain pa kayo, maraming karne ng tigre, hindi ko kayang ubusin ang lahat ng mag-isa." Sa harap ng mainit na paanyaya ni Ye Changqing, sina Chang Zuan, Su Shitian,
At Yan Tianshan ay nag-atubiling pumulot ng isang piraso ng karne ng tigre at inilagay sa kanilang mga bibig. Ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay labis na tensyonado. Matapos lunukin ang piraso ng karne, naramdaman ni Chang Zuan na masarap ito at sinabi, mukhang hindi naman masama. Si Su Shitian ay sumang-ayon din, sumagot, hindi kasing katakot ng ating naisip. Si Yan Tianshan ay tumango rin sa pagsang-ayon, tama yan, parang mainit pa nga. Ngunit hindi nagtagal matapos ang pahayag na yun, ang ekspresyon ni Yan Tianshan ay biglang nagbago, nagkunot-noo siya, nagmumukhang hindi komportable, at ang kanyang mga pupil ay kumunat habang siya ay naglabas ng bahagyang pag-ungol, naramdaman niya na parang isang apoy ang kumukulo at nasusunog sa loob ng kanyang katawan, hindi na makatiis pa, bamulong siya, ang pakiramdam na ito ay tila hindi tama. Si Su Shitian ay lumaki rin ang kanyang mga mata at nauutal na sinabi, ito ay nag-aapoy. Si Ye Changqing, na nag-e-enjoy sa kanyang pagkain, ay biglang napansin ang kakaibang ekspresyon sa mga mukha ng tatlong tao sa harapan niya at nagtanong ng may pag-aalala, anong problema ninyong lahat? Si Yan Tianshan ay nakaramdam ng pangingilig sa buong kanyang balat at nagsimulang kumamaw ng hindi mapakali sa kanyang mga braso at leeg. Ang mukha ni Chang Zuan ay kasing pula ng isang lasing na lalaki, nag-aalangan na sumagot, paumanhin, Senyor Ye. Kailangan naming lumabas sandali. Si Ye Changqing ay tumingin sa kanya nang may pagkaluto na puno ng maraming hindi nasasagot na mga tanong. Pagkatapos, nang hindi pinapayagan si Ye Changqing na pag-isipan ang kanyang pagkalito, ang tatlong matandang lalaki ay sabay na tumayo, nagkumpas ng kanilang mga kamay, at yumuko sa kanya. Nang makita silang umalis, si Ye Changqing ay nagmukhang malungkot, nagkunot-noo, at bumubulong, kakain lang ng 2 piraso, tapos nagmadali sa banyo, pagkatapos ay pumulot siya ng isang piraso ng karne ng tigre gamit ang kanyang mga chopstick at sinuri ito. Nagtataka sa kanyang sarili, maaari kayang nasira ang karne ng itim na tigre na ito, ngunit naalala ang paraan ng pag-iimbak, si Ye Changqing ay nag-isip, ginamit ko pa ang ice cube na yun upang mapanatili ito.